Alam mo ba na kahit may titulo ka sa lupa, pwede kang pagmultahin, kasuhan, o mawalan ng karapatan sa property mo? Dahil sa batas, hindi mo alam. Opo, kahit hawak mo ang papel, may public restrictions na pwede talaga na makaapekto sa atin. Hello mga ka-Conchava, Miss Natalie Concha po o VS Concha Realty. Nakatulong po kami sa libu-libong Pilipino na maiwasan ang legal trap sa lupa at property investments. May dalawa po kasing pangunahing kategory ng public restrictions. Ito yung inherent powers of the state at saka po yung imposed laws at regulations. Sa inherent powers of the state, mayroon po yung tatlo. Yun pong una, yung police power, para siguraduhin na tama yung paggamit ng lupa. Pangalawa po, yung taxation. Hindi mo pwedeng iwasan yung buwis. Number 3, eminent domain. Pwede kunin ng gobyerno ang lupa mo para sa public use, pero may just compensation. Yung sumunod, yung imposed laws or yung regulations, yan po yung legal easement. Pwedeng gamitin ng ibang tao o kumpanya yung parte ng property mo. Sumunod, may rent control law. May limit po sa renta kapag papaupahan mo. Pangatlo, yung zoning regulations o ordinances. Bawal gumawa ng negosyo sa residential area. At iba pa na ipinagbabawal basta po mayroong zoning. Pang-apat, subdivision law. Sundin po natin yung subdivision rules. Pang-lima, mayroon po tayong building code na sinusunod. Paano at saan pwedeng magtayo ng bahay o ng building. Pang-anim, yung escheat. Kung walang heirs, pwedeng mapasakamay ng estado ang lupa ninyo. Kaya bago ka magplano ng investment o gumawa ng desisyon sa lupa mo, alamin mo muna yung public restrictions na kakaapekto sa property mo. Kung hindi, pwede kang malagay sa delikadong sitwasyon na hindi mo alam.